Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rosamel. 23 anyos na sa kasalukuyan at isa akong masugid na tagapakinig ng channel na ito mula noon. Buong akala ko ay magsisilbing libangan ko lamang ang pakikinig ng mga kwento dito habang ginagawa ang mga trabahong inatas sa akin ng aking employer. Magmula kasi nang ikasal kaming dalawa ng aking asawa, 8 buwan na ang nakararaan, ay mas pinili kong mag-work from home na lamang nang sa ganon ay maibubuhos ko ang lahat ng oras ko sa kagustuhan naming bumuo ng pamilya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay darating din pala sa buhay ko bilang babaeng may asawa na, ang isang makasalanang gabi na nooy napapakinggan ko lamang. Bakit ngayon pa? Namumroblema kong tanong ng aksidente kong mabitawan ang sandok matapos mapansin na namatay ang ilaw sa aming sala. Sabihin man kasing pwede akong magkulong sa kwarto ngayong gabi at ipabukas na lamang ang lahat, ngunit alam kong hindi mapapakali ang mister ko kapag nalaman nito ang nangyari. At isa pa, takot din ako sa dilim, lalo't dadaanan pa ang sala bago ang CR namin. Ako lang din kasi ang naiiwang mag-isa sa apartment. Saglit ko na lamang tuloy na pinagmasdan ng orasan para masiguradong hindi pa ito abala sa trabaho bilang security guard sa isang private establishment sa gawing Makati. Laking pasalamat ko na lamang dahil nasagot pa rin ito ang tawag ko at hindi naman ako nagkamali ng hula na ganun nga ang magiging reaksyon niya. Sabi na nga ba't mag-overthink na naman to dahil delikado rin na maiwang walang ilaw ang sala namin. Hindi pa naman daw siya kaagad-agad na makakauwi kung magkakaroon ng emergency para ayusin ang ilaw. Mabuti sana kung nakalipat na raw kami ng ibang apartment na malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Malaking halaga rin kasi ang kakailanganin namin para magawa iyon dahil maliban sa 2 months advance ay mayroon pang 1 month deposit na hihingiin kung kaya naman balak naming hintayin muna ang paparating nitong Christmas bonus habang ako naman ay nag-iipon para mabayaran ang kakailanganin para sa paglilipat ng mga gamit namin. Huwag kang mag-alalahan. Papunta na si paring Roy dyan. Pakibayaran na lang sa kanya kung magkanong binili niyang bumbilya at pakiabutan na rin ng 300 bilang pasasalamat sa pagtulong niya. Hindi man ako nakikita ni Mister dahil naka-off ang camera nito, ngunit kusa pa rin akong napatango sa bilin niya. O siya, kailangan ko nang pumunta sa area ko at baka hanapin ako ni boss. I love you hon, ingat ka dyan ha. Nagmamadali naman itong pinatay ang tawag ng walang kasiguraduhan kung narinig ba nito ang sagot ko sa kanya. Ito lang naman kasi ang unang beses na humiling siya ng pabor sa kumpare nitong madalas lamang naming nakakausap sa tuwing may mahalagang okasyon. Maliban kasi sa magkaklase silang dalawa noong high school, ay inaanak din namin ang panganay nitong anak. Kung ugali ang pag-uusapan, masasabi kong seryoso at tahimik ang mister ko. Habang si Roy naman ay mabulaklak kung magsalita at mapagbiro. Madalas ko rin siyang nahuhuling nakatingin ng makahulugan sa akin noon. Pero binabaliwala ko lamang dahil baka masyado lang akong nag-iisip ng kung ano-ano. Mag-alas 6 na nung dumating si Roy sa apartment. Sorry naabala ka pa namin. Baka hindi kasi ako maka-CR mamaya kapag walang ilaw sa sala. Sabi ko matapos itong pagbuksan ng pinto. Makailang ulit naman akong nagpasalamat sa kanya dahil alam kong malamig na ang simoy ng hangin sa labas pero bumiyahe pa rin to dahil lamang nakisuyo sa kanya ang mister ko. Napangiti lamang sa akin si Roy. Sabay lapag ng hawak nitong paper bag na pinaglagyan ng binili niyang bumbilya. Maliit na bagay, Mare. Matatanggihan ko ba kayong dalawa?
Muli pa akong nagpasalamat sa kanya hanggang sa mapansin kong bumaling ang tingin niya sa katawan ko na kanina lang ay sa mukha ko nakatuon. Tinanong ko pa siya kung alam ng misis niyang sa bahay ang punta nito, pero para bang hindi niya ako narinig. Kaya naman muli kong inagaw ang atensyon nito sa pamamagitan ng birong alam kong magugustuhan niya. Hindi kaya maglaho ako na parang bula sa'yo, Roy? Yung mata mo ha? Walang preno kong sambit. Napailing na lang siya at ngumiti pagkatapos. Masisisi mo ba ako? Sobrang ganda at sexy naman kasi ng kumari ko ngayon. Biro naman niya. Sanay na ako sa mga ganitong biro niya noon pa. Kaya malakas na lamang kong natawa sa pambobola niya sa akin. Hanggang hindi nagtagal, ay napagtanto kong may ibang ibig sabihin na pala ang mga sinasabi nito sa akin. Lalo't nahalata akong medyo lasing pala ito. Hindi ko rin napansing nakasuot lang pala ako ngayon ng manipis na itim na pantulog. Kung hindi ba naman kasi napunta ang buong atensyon ko sa madilim naming sala, baka nagawa ko pang nakapagbihis ng medyo maayos na pambahay. Kumain ka na ba ng hapunan, Roy? Kung hindi pa, nakapagluto naman ako ng adobong manok. Gusto mo bang sumabay? Pwede naman. Basta may masarap na panghimagas pagkatapos. Hindi ko alam kung bakit parang biglang kinilig ang pagkatao ko sa sinabi niyang yun. At hindi ko maipaliwanag kung ano nga ba ang kakaibang tensyong pumagitan sa aming dalawa. Ayoko mang aminin. Pero pansin ko kasi na mayroong double meaning ang lahat ng mga sinasabi nito sa akin simula nang magbiruan kaming dalawa. Joke lang, Mare. Kakatapos lang naming maghapunan. Ang mabuti pa kumain ka na habang pinapalitan kong ilaw ninyo. Biglang bawi nito nang mapansin niyang natahimik ako. Ako naman ang sumang-ayon sa sinabi niya. Ayoko man kasing aminin. Pero kanina pa ako nagtitiis ng gutom. May hagdan ba kayong pwedeng gamitin? Hindi yata kaya ng upuang to eh. Masyadong mataas ang kisame niyo. Sabi niya na mabilis ko namang sinagot. Habang naglalakad ito papunta sa sinabi kong kinaroroonan ng hagdan, ay nahuli ko pa siyang napasulyap sa legs ko. Muntik ko na naman tuloy itong biruin ng sita. Ngunit pinalampas ko na lamang iyon at naghapunan na lamang. Pagkatapos kong maghapunan at makapagsipilyo, laking gulat ko na lamang dahil natapos na rin itong palitan ng ilaw namin. Mukhang mas gumanda yata lalong kumari ko, ngayong maliwanag na. Biro na naman nito habang naglalakad ako papalapit sa kinaroroonan niya. Gustuhin ko mang makipagbiruan pa dito. Ngunit muli akong bumalik sa kwarto naming mag-asawa. Mabuti na lang at hindi ko nakalimutan ang bili ng asawa kong bayaran ko dapat kung magkano ang nagastos ni Roy at extrang 300 pesos bilang pasasalamat sa tulong na nagawa niya. Ilang beses ko ring tinanong si kumpare kung magkano ang bumbilyang binili nito, pero paulit-ulit lamang ang naging sagot niya sa akin. Wag na, hindi naman umabot ng 500 ang nagastos ko eh. Pinagmasdan ko siya ng mabuti, tsaka ko muling pinilit na ibigay dito ang perang hawak ko. Tanggapin mo na. Ako na naman kasi yung kukulitin ng mister ko kapag nalaman niyang hindi kita nabayaran. Pangungulit ko na parang may halong pagmamakaawa na. Akala ko magagawa ko siyang kumbinsihin, pero hindi pa rin talaga. Nanatili kaming ganoon hanggang sa nagulat na lamang ako nang muli siyang magsalita. Huwag kang mag-alala, Mare. Sob naman akong nakita ka ngayong gabi. Kapwa kami natigilan sa sinabi niya. Alam kong biro lang ang sinabi niyang iyon, pero makahulugan naman ang tinging ginawa dito sa akin pagkatapos. Maliban na lang siguro kung bibigyan mo pa ako ng bonus, hindi ba? At sa puntong yun, hindi pa man ako nakakasagot nang biglang suyuin niya ako sa labi kasabay ng mahigpit na yakap.
Imbis na tumutol ako ay hinayaan ko lang siya. Maling-mali ito. Maling kasalanan ang pumatol sa ibang lalaki. Iyan ang mga salitang paulit-ulit habang unti-unting bumabagsak na sa may sahig ang suot kong pantulog. Lutong-luto ako ng mga oras na yun. Alam kong mali ang lahat ng yun, ngunit sa isang banda, kabaligtaran naman ang idinidikta ng aking katawan. Hindi ko alam kung epekto ba yun ng pambobola niya sa akin at dala ng mga biruan naming dalawa. O dahil talagang ginusto ko rin simula noong napansin ko kung paano siya magnakaw ng tingin sa akin. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sarili kong kusang yumakap sa kanya. At sa puntong yun, ay tuluyan akong natalo ng aking kahinaan at mas piniling bigyan laya ang aking sarili para sa aking pangangailangan. At sa sala kung saan maliwanag na dahil sa bagong bumbilya, ay muling nagdilim ng patayin namin ng ilaw para sa isang nakaw na sandali. Sa sofa ay tuluyang nagpakasawa sa akin ang lalaking hindi ko naman asawa. Wala akong nagawa kung hindi yakapin siya ng mahigpit, kasabay ng pagbanggit sa kanyang pangalan, hanggang sa tuluyang humupa ang uhaw at siklab ng aming damdamin. Huwag kang mag-alala, Mari. Walang makakaalam nito kung hindi tayong dalawa lang, paninigurado niya. Ayoko namang magkasira kami ng asawa mo, kaya makakaasa kang isang beses lang to at wala nang next time. Hindi ako nakasagot sa kanya. Bigla kasi akong nagising sa katotohanan at nahiya sa nagawa kong kalokohan. Pero kung panaginip lang to, ayoko nang magising. Biro pa niya habang nakayakap pa rin sa akin na para bang ako ang asawa niya. Nang gabing yun, hinayaan kong magkasala ako nang wala sa oras. Alam kong maling nagpakakawang gawa ako sa aking kumpare, pero ginawa ko pa rin. Hindi ko mabilang kung ilang beses naming sinulit ang gabing yun. Basta't ang alam ko lang ay sinulit ng kumpare namin ang kabayaran ng pagtulong na ginawa nito sa akin. 3 buwan pa lamang ang nakakalipas, magmula nang makagawa ako ng pagkakamali. Hanggang ngayon ay labis ko yung pinagsisisihan. Sabihin mang nagawa na naming makahanap ng apartment na malapit sa trabaho ng aking asawa, kung kaya ngayon nagagawa na nito kung puntahan kung kinakailangan, ay hindi pa rin ako tinitigilan ng aking konsensya. Wala naman kasi akong ibang pwedeng sisihin sa nangyari, dahil ako mismo ang gumawa ng maling desisyon. Naging marupok akong asawa, kung kaya't nagkasala ako ng malaki sa pangakong binitawan ko rin nang ikasal kaming dalawa sa simbahan. Hindi ko man nagawang sabihin sa kanya ang nangyari sa pagitan namin ng kaibigan nito, ngunit paulit-ulit naman akong humihingi ng kapatawaran. Walang kapaguran kong hiniling na sana'y bigyan ako nito ng mas marami pang pagkakataon upang makabawi at mapatawad na rin ang aking sarili. Sabihin mang imposibleng maitama ko ang pagkakamaling nagawa ko, ngunit handa naman akong gawin ang lahat upang maging mabuting asawa sa binubuo naming pamilya. Sabi nga, walang perpektong tao sa mundong to. Lahat tayo ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ngunit habang nabubuhay, ay may pag-asa naman tayong magbago at pagsisihan ang mga pagkakamaling nagawa natin. Papasalamat ko na lang din at hindi nagbunga ang minsang namagitan sa amin ng aking kumpare. Maraming salamat pong muli sa pakikinig ng aking istorya. Nagmamahal, Rosamel.